Pero magkakaroon pa ba ng mga pambobomba ngayong gabi? Oo, magkakaroon pa ng mas malalakas na pambobomba ngayong gabi. Huwag kalimutan, sinira natin lahat ng archeryang panlaban sa eroplano niya. Wala silang anumang depensa laban sa mga eroplano. Wala talaga silang kahit ano. Ibig ko sabihin, baka pala rin sila gamit ang isang portable na baril o kung ano paman. Pero sa kabuuan, alam mo, wala talaga silang depensa. Wala silang kahit ano. Ano ang sinabi ng kinatawan sa kanyang tawag sa telepono sa kanya? Tapos na sila, paumanhin. Tapos na sila, pero ang mga diaryo, ang media, tumatanggi magsulat tungkol dito. Tapos na sila. Pwede tayo pumasok dun bukas, pwede tayo mag-recruit ng mga sundalo. Ayoko magpadala ng tropa, pero kung gusto ko, pwede tayo maglagay ng maliit na grupo. Ipinuwesto ni Trump ang Iran sa alanganin ng aminin niyang pwedeng pumasok ang Estados Unidos sa teritoryo ng Iran gamit ang maliit na grupo ng mga sundalo, kunin ang kontrol sa lahat at sumugod sa isla ng Karg, ang sentro ng langis ng rehimen. Pinaiting ng pahayag ang balita nitong Huwebes, ika-11 ng Hunyo, 2026 dahil sinabayan nito ng isa pang mabigat na banta. Mga bagong pambobomba laban sa Iran na yung gabi rin, mas malalaki, mas matindi at mas makapangyarihan. Sinabi ni Trump sa Fox News na ayaw niyo magpadala ng tropang Amerikano sa Iran pero nilinaw niyang pwede siyang mag-utos ng limitadong operasyon para kontrolin ang mga estratehikong lugar. Mas lumalakas daw ang mensahe rito. Hindi lang ito diplomatikong presyon o simpleng palitan ng atake sa gitnang silangan. Ayon sa White House, lumampas na sa hangganan ang rehimen ng Iran sa pagpigil ng negosasyon, pag-atake sa puwersang Amerikano, paghamon sa mga kaalyado ng Estados Unidos at tangkang paggamit sa kipot ng Hormuz bilang sandatang pang-ekonomiya. Mahalaga ang Karg sa usaping ito dahil dito nakatuon ang karamihan ng pag-export ng langis ng Iran at sinusuportahan nito ang makinaryang pinansyal ng Tehran. Sabi ni Trump, kunin ang langis at targetin ng radar, hukbong dagat, hukbong himpapawid, depensang panghimpapawid at kakayahang mga atake. Nagbanta ang Iran ng matinding paghihigante, ngunit mukha itong naiipit dahil sa mabilis na lumalakas na presyong militar at pang-ekonomiya. Anong sinabi ni Trump? Bakit naging pangunahing target ang Karg? Paano mapipilit ng presyong ito ang Iran na sumuko? Ikwento ko sa iyo lahat. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe na dahil araw-araw may ganitong video dito. Sinabi ni Trump na malakas na tatamaan ng Estados Unidos ang Iran matapos ang bagong serye ng pag-atake sa Golpo. Lalong lumala ang krisis nang mapabagsak ang helikopterong Apache ng Amerika malapit sa kipot ng Hormuz at dahil sa mga pag-atake ng Iran sa mga posisyong konektado sa Estados Unidos sa reyon. Para kay Trump, parang nagbibiro lang sa negosasyon ng Tehran, pinatatagal ang kasunduan at nagpapakita ng lakas gamit ang missile, drone at presyon sa mga barko. Pinakamatindi ang pahayag na naglagay sa isla ng Karg sa gitna ng krisis. Sinabi ni Trump na nais niyang sakupin ang Karg at kontrolin ang mga pangunahing infrastruktura ng langis at gas ng Iran. Inihalin tulad niya ito sa modelo sa Venezuela na ang kontrol sa enerhiya ay pwedeng maging kasangkapan ng presyon laban sa mga mapanlabang rehimen. Sa praktika, ibig sabihin nito ay aalisan ng Tehran ng pangunahing pinagkukunan nito ng pera. Habang sinusubukan ng rehimen na panatilihin ang impluensya sa kipot ng Hormuz, suportahan ng mga kaalyado at labanan ang hinihingi ng Amerika tungkol sa programang nuklear. Ang isla ng Karg ay hindi basta-bastang bahagi sa mapa. Matatagpuan ito sa Golpo Persiko malapit sa baybayin ng Iran at itinuturing ng mga eksperto bilang pangunahing terminal ng pag-export ng langis ng Iran. Ayon sa Council on Foreign Relations, ang isla ay humahawak ng halos 70% ng pag-export ng krudong langis ng Iran. Kaya mabigat ang banta ni Trump. Kapag sinabi niyang kukunin ng langis, hindi lang ito simbolikong mensahe. Tinutumbok niya ang pinagmumulan ng pera ng rehimen. Kung hindi malaya ang Karg, mababawasan ang kakayahan ng Iran na pundohan ng militar, magdikta sa pandaigdigang merkado at gawing panangga sa politika ang enerhiya. Malinaw rin ang aspeto ng militar. Ayon kay Trump, nawasa o napawal ang bisa na ang hukbong dagat, hukbong himpapawid, mga radar, depensang panghimpapawid at malaking bahagi ng kakayahang pandigma ng Iran. Ipinapakita ng pahayag sa mga Amerikano at kalaban na naniniwala ang Washington na kaya nilang magpataw ng parusa nang hindi hahantong sa matagal na digmaan. Gayunpaman, sinubukan mismo ni Trump na kontrolin ang laki ng panganib.
Sinabi niyang ayaw niyo magpadala ng tropang Amerikano sa Iran pero kaya niyo magpadala ng maliit na grupo at kontrolin ang lahat kung gusto niya. Ito ang tinatawag na pressure sa sukdulan. Sabihin mong ayaw mo ng pananakop pero malinaw na bukas pa rin ang opsyon. Lalo pang pinatibay ni Kalihim Pete Ragsat ang paninindigan at sinabing kung kailangan makipagnegosasyon gamit ang bomba, gagawin ito ng Estados Unidos. Ipinapakita ng pangungusap ang pagbabago sa estratehiya. Patuloy pa rin ang diplomasya, ngunit ngayon ay sinasamahan na ito ng pambobomba, naval blockade at direktang banta laban sa infrastrukturang sumusuporta sa rehimen. Nais ng Washington ng kasunduang pipigil sa Iran sa nuklear na kakayahan at tapusin ang presyon sa paglalayag sa Hormuz. Para kay Trump, bawat pag-atake ng Iran ay lalo lang nagpapalaki sa utang na kailangang bayaran ng Tehran. Tumugon ng Iran sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang katatagan. Nagbabala si Ebrahim Azizi ng Komisyon ng Pambansang Seguridad ng Parlamento ng Iran na harap si Trump sa mas matinding parusa kung magkamali siya ng hakbang. Sinabi rin ng Revolusyonaryong Gwardiya na nagpaputok sila sa mga target ng militar ng Amerika sa mga base sa Kuwait, Jordan at Bahrain, bukod pa sa pagtutok sa Ikalima Fleet sa Bahrain. Dumating ang reaksyon ng Iran kasabay ng mga palatandaan ng kaalaman. Ipinapakita ng rehimen ang imahe ng lakas, ngunit ang presyon sa langis, barko, mga naka-freeze na account at infrastruktura ay nagpapakitang nauubusan ng galaw ang Tehran. Ayon kay Trump, tinulungan ng mga Amerikano mailipat ang mahigit 100 milyong bariles ng langis sa reyon sa isang tahimik na operasyon para maiwasan ang pagtaas ng presyo. Naging nerbiyoso ang merkado ng enerhiya. Tumaas ng halos $2 ang presyo ng langis nitong Miyerkules matapos bantaang matinding atake ni Trump sa Iran kung walang kasunduan. Ngayong Huwebes, halos hindi nagbago, ngunit mataas pa rin ang presyo kung saan ang Brent ay malapit sa $93 kada bariles at ang langis ng Amerika ay nasa $90 kada bariles. Ipinapakita nito na hati ang merkado. Nagkaroon ng krisis sa India matapos mamatay ang 3 marinong Indian sa pag-atake ng Amerika sa isang barko malapit sa Oman, kaugnay ng kampanya laban sa mga sasakyan dagat ng langis ng Iran. Nagprotesta ang gobyerno ng India at hiniling na itigil ang pag-atake sa mga barkong may tripulanteng Indian. Patuloy pa rin ang negosasyon sa likod ng eksena at mahalaga ito. Ayon sa mga Iranian na pinagkukunan at kanluraning opisyal sa Reuters, lalong tumindi ang hindi direktang pag-uusap kahit may mga pag-atake. Ang alitan ay umiikot sa $1 billion na na-freeze pagdatapos ng parusa, paglalayag sa Hormuz at garantiya sa nuclear program ng Iran. Gusto ng Tehran ng mabilis na akses sa pera habang nais ng Washington na kontrolado at para lang sa makataong layunin ang pagpapakawala ng pondo. Sinusubukan ni Trump gamitin ang pressure ng militar para makuha ang mas malaking konsesyon at hindi lang ulitin ang mahinang kasunduan na magbibigay ng oras sa rehimen. Simple at matindi ang kalkulasyon ni Trump. Nakikipagnegosasyon lang ang Iran kapag nakita nilang mas magastos ang paglaban kaysa pagsuko. Kaya naman mabigat ang banta sa CAG. Ang pambobomba sa radar at depensang panghimpapawid ay nagpapahina sa proteksyong militar. Ang pagharang sa mga barko ay pumuputol ng kita. Ang pagtutok sa isla ng langis ay tumatama sa pusod ng ekonomiya. Ang binanggit tungkol sa maliit na grupo ng sundalo ay nagpapakita na malinaw ang pulang linya ng Amerika. Ipinaalam na ni Trump na mas malaki at makapangyarihan ang pambobomba. Ang Pentagon ay tumahak na sa linyang direktang panggigipit. Alam na ng merkado na mahalagang langis sa digmaan. Batid ng Tehran na kapag sinabi ng Washington na kukunin nila ang kargamento, hindi lang ito tungkol sa isang isla. Tinukoy nila ang yaman ng rehimen. Ako si Milson Alves, Global et Internacionalista. Layunin kong araw-araw kang informahan ng totoo. Nasa video description ang mga news links. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.